Meron akong itatanong sa inyo ngayong gabi. Nakapanakit na ba kayo ng ibang tao? Or nasaktan nyo na ba yung sarili nyo? Nagdabog na ba kayo? Nagwala na ba kayo? Dahil sa paglalaro ng video games. Sa tingin ko, miski ako nakaramdam naman tayo lahat na ng inis o nung gigil o buwisit kapag natatalo tayo sa mga paborito nating laro. Ito yung tinatawag na video game rage. Kaya ako binabanggit to dahil sa dulo ng ating kwento, tatanungin ko kayo kung etong video game rage ba ang sa tingin yung dahilan kung bakit nagawa ng lalaki sa kwento natin ngayong gabi ang isang makatindig balahibong krimen. Kalmahan ninyo ang inyong mga sarili. Huminga kayo ng 3 beses. At sana ay may matutunan tayo at lalo na yung mga gamers na nanonood sa atin ngayong gabi. Ito ang kwento ni David Katz, esports murderer. Magaganap ang ating kwento ngayong gabi sa isang game bar na tinatawag na the GLHF o Good Luck, Have Fun. Isa itong video game venue sa Jacksonville Landing Indoor Marketplace. Ayan, makikita natin sa mga larawan nito na punong-puno ito ng mga laro, mga arcade, mga pailaw. At isang tingin mo lang, alam mo na dito pumupunta ang mga tao para mag-enjoy, mag-relax, especially sa mga gamers katulad ko at katulad ni David Katz. Eto ngayon ang nangyari. August 26, 2018, nag-host ang the GLHF Bar ng isang video game tournament para sa laro ng Madden NFL 19. Sa atin, isipin nyo na lang yung mga palaro, di ba, yung mga ML, yung ganyan, mga nanonood yung mga tao, naglalaban ng Tekken, gano'n. Sabi nila na bago ang insidente, sobrang saya raw nito. Sobrang excited ng lahat at punong-puno ito ng mga tao. Meron daw around 130 to 150 participants at fans sa venue noong araw na to. Ang dami nun, maliit na lugar lang naman yun Paano ngayon babaligtad ang mga pangyayari at ang isang araw na dapat ay puno ng kasiyahan ay naging puno ng dugo at eventually kamatayan. I-spoil ko na po kayo. Sa kalagitnaan ng event na ito, si David Katz ay nagpaputok sa ibang tao ng 12 beses. Dahilan para 2 ang mabawian ng buhay at 10 ang sugatan. Na mangyari ang pagputok, nagtakbuhan ang mga tao. Lahat sila, takbo pa palabas, nagkagulo na lahat. Got a lot of good games going on. It's a lot. today. It's gonna be hard to get them on stream. It's It's not a lot. it's not a tough out. It's not an easy out. Ayon sa tournament announcer na ini-interview pa daw yung unang biktima, nagtatanong, siguro ano yung paborito mong laro, bakit ka na dito? Masaya lang, hindi ba yung mga event may ganon? Nung tini-interview niya raw, bigla daw itong binaril ni David. Dahilan, para ini-interview niya ay mamatay. Doon na nag-cause ng panic ang lahat. At si David, nag-umpisa na rin na paputukan ang lahat. Sabi sa unang post sa social media na nangyari daw ito 1:34 ng hapon. Isa sa mga participants yung nag-post noon, siguro humingi ng mga tulong. Ito yung nangyayari dito. At alam nyo ba na hindi lang sila ang nakasaksi nito dahil yung mismong event, I think, nakaka-stress to. Naka-stream siya sa Twitch. Sure ako marami sa inyo, especially mga gamers na nakakaalam at nanonood sa atin at gumagamit din mismo nito. Just imagine kunyari nagchichichirya ka, gusto mo ma-relax, nanonood ka, pero yung na-witness mo is something na very traumatizing. Not an easy out. Nakarating agad ang balita sa Jacksonville Sheriff's Office at sinabihan nila ang lahat na walang pupunta malapit sa GLHF bar. Nagkakaroon po ng putukan, wala pong lalapit dito. Ito ay 39 minutes lang matapos ang unang post na nangyari. Around 2:13 p.m.,
dito na nag-umpisa na magpadala sila ng mga opisyales. Meron silang mga SWAT officers, which hindi katulad sa atin, nandun agad sila at nakaready. Kung tayo, napakatagal pa eh. Ayon din sa mga reports na 2 minutes lamang ang nakalipas mula na magkaroon ng 911 call, ay nakarating kaagad yung mga first responders. Nakakainggit, no? Sa totoo lang. Dumating rin daw yung mga Firefighters Union at sinabi ng presidente ng Firefighters Union sa mga reporter na buti na lang ay nasa tabi lang po kami at nagte-training po kami. Kaya nakapunta agad sila at nakatulong. Pinuntahan din daw kasi sila ng mga staff at ng mga biktima. Nagsisigawan na narinig na rin nila para humingi ng tulong. Agad din daw na dumating yung Coast Guard. Dahil katabi lang daw nito yung St. John's River. May isa pang biktima ang pangyayaring ito. Pero mamaya ako na ikukwento. Ngayon, bakit kaya ito ginawa ni David Katz? Ang rason, ayon sa mga witness, disclaimer po ako. Maraming mga kwento ang may mga detalye na hindi malinaw or hindi na natin mahahanap yung katotohanan. Bago ko po ituloy ang kwento, walang makakapagsabi kung ano ang naging totoong rason kung bakit nagawa ito ni David Katz. Officially, unconfirmed po ang kanyang motibo. May isang lalaki na nagngangalan na si Alexander Madunik. Sino siya? Itong si Alexander, isa rin siyang gamer na nandoon sa event na yon. Isa siya sa mga tinamaan ng paputok ni David Katz. Tinamaan siya sa paa. Matapos ang mga pangyayari, in-interview siya nung medyo kumalma na ang lahat. Tinanong siya, ano sa tingin mo yung nangyari at nagawa nito ni David? Meron mga detalye ka ba na ma-share sa amin? Sabi niya, alam niyo po ba, kanina, nakita ko si David, natalo po siya doon sa laro na kinakasalihan niya, which is Madden. Discuss natin yan mamaya. Ngayon sabi nitong si Alexander, alam niyo po, nung natalo itong si David, parang napansin ko na parang nag-iba yung mood niya. In fact, the word he used was angry. Galit daw si David ng matalo. Ito ha, sinasabi ko sa inyo na unconfirmed ang rason ni David kung bakit niya ito nagawa. Kayo nang bahalang magbigay ng opinion nyo kung sa tingin nyo ay nabwisit ba siya, kaya niya nagawa to. Nag-video game rage ba siya? Iikot ito sa dalawang katanungan. Una, kaya nga nasabi ko, nagalit ba siya kasi natalo siya? Or pwede rin kasi na baka may ibang dahilan kung bakit nagalit siya. Kailangan niya yung pera, yung premyo doon sa tournament na yun, kaya desidido siyang manalo. We can never really tell. Pwede rin ayaw niya masira yung record niya, no? May pride kasi yun sa mga gamers, di ba? Hindi pwede naano yung record mo. Gusto niya ng mas maraming wins, ika nga. Sinilip na rin ng kapulisan ang kwento ni David. Siyempre, para malaman kung bakit niya ginagawa to, kailangan pasukin yung isip niya, kumbaga. Sabi nila na isang buwan bago ang insidente, legal itong nakabili ng paputok. Grabe. Meron pa itong laser sight na nakakabit dito. 2 actually yung paputok niya. 2 ang nadala niya doon sa venue. Which is weird and nakakatakot sa totoo lang. Buti na lang sa atin hindi ganun ka-easily accessible. Hindi ko alam kung legal sa kanila yung ganito, pero matagal na kasi talagang debate sa kanila yan. Kung nakikinig po kayo sa mga balita ng Amerika, napakarami talaga nilang mga insidenteng ganito. Imagine, 24 years old, may hawak na paputok. Scary po talaga. Kilalanin natin ngayon si David Katz. Sino si David Katz? Sa lalaking ito, tingnan niyo yung larawan niya. Sa kanya, iikot ang ating kwento. Kung saan mapapatanong tayo, bakit niya kaya nagawa ito? Masasabi mo ba na ang mukhang ito ay mukha ng isang tao na may capabilities na gumawa ng isang napakadilim na krimen? Siya si David Katz. Napakabata sa edad na 24 years old. Isa siyang pro gamer. Ibig sabihin, kumikita siya sa paglalaro. At nilalaro niya yung video game na tinatawag na Madden. Para sa mga hindi po pamilyar, etong Madden, pakita na natin ay isang sports simulation game kung saan virtually nakakapaglaro ang mga tao ng football, teams. Sikat po ito sa bansang Amerika. So sa atin, just imagine, parang NBA lang din siya, pero football. Hindi siya basketball. Ganun yung Madden. Yun yung nilalaro ni David.
Tubong Baltimore, Maryland itong si David. Kinalakihan niya yung mga tournaments na ito. Lumaki siya sa isang divorced na mga magulang. Added layer ito sa kwento natin, ha? At siya raw ay isang Jewish. Kilala siya sa mga IGN na ginagamit niya bilang si Bread or Mr. Sliced Bread, Ravens Champ, Ravens 2012 Champ, at Rex Have a Heart Attack. Ibig sabihin, magaling naman lalaro din pala itong si David. In fact, dati na raw siyang nanalo ng 10,000 USD sa 2017 Madden Tournament. Halos 570,000. Ang laki, di ba? In pesos. Fatalities. 2 ang namatay sa insidenteng ito. Una ay si Elijah Clayton, isang 22 years old mula sa Woodland Hills, California. Isa rin siyang professional gamer, karamihan naman silang nandun, nakilala sa mga alias na True or True Boy. Ayon sa mga kwento, last minute lang daw yung pagsali niya sa Jacksonville Tournament. Nakakaawa. Dahil din sa pangyayaring ito, may mga kumalat na video online kung saan makikita yung red dot doon sa laser sight, doon sa dibdib nitong si Clayton. Na sinasabi, laser daw ito mula kay Cats. Ang ikalawang tao na namatay sa pangyayaring ito ay si Taylor Robertson, 27 years old mula Ballard, West Virginia. Pro gamer din siya at kilala bilang si Spot Me Please. Bukod sa kanila, 11 na katao ang isinugod sa ospital dahil sa mga natamo nilang mga injuries. Marami raw sa kanila ang nakatakbo kaagad papalabas at nakahingi ng tulong sa mga first responders. 2 sa kanila na i-drive ang mga sarili patungong ospital. Sa 11 na injuries, 10 ang sinasabing galing doon sa paputok. Isang araw matapos ang pangyayari, ang Memorial Hospital ay nag-release ng statement na karamihan sa mga biktima ay na-release din naman kaagad. Awa ng Panginoon. Pero meron pang isang biktima at si David Katz mismo. Alam nyo na kung ano yung nangyari. Hindi natin pwedeng i-discuss dito sa YouTube. Psychological issues. And I think it is obvious. Hindi pwedeng matapos ang kwentong ito na hindi inaalam ng mga otoridad kung ano yung nasa isip ni David kaya niya ito ginawa. Diyan ngayon papasok ang pag-imbestiga sa history nito, maging ng kanyang mental or psychological health. Napagalaman ng mga kapulisan na si David pala ay may prescriptions ng mangilan-ngilan na mga psychiatric medications. Isa sa mga medication na ito ay antipsychotics. Ayon sa isang liham mula sa attorney ng tatay ni David na merong hiwalay na 2006 court filing ang nagsasabi na mayroong therapist si David at ito raw ay nakaka-experience ng psychiatric crisis. May krisis sa pag-iisip ni David. Napag-alaman din ng mga kapulisan na mula 1993 to 2009 ay nagkaroon ng 26 na pagtawag sa mga kapulisan mula sa bahay ng mga Cats sa Columbia, Maryland. So parang maraming nangyayari dito sa bahay nila. Bakit sila tumatawag ng mga pulis? Sabi nila, yung mga issues daw ng pagtawag na yan nagko-cover sa mga issues na katulad ng mental illness. Yun yung tema ng mga tawag. At iba pang mga domestic disputes. Hindi na nila in-specify pa ang mga ito. Pero ayon sa kanila, na at least 2 sa mga tawag na ito ay nag-i-involve sa issue ng pakikipag-away ni David sa kanyang ina. Siyempre, I think normal lang naman po, di ba? May away pamilya, nagkakasagutan ng magnanay. I think nangyayari talaga yan sa mga pamilya. Pero just imagine kung gaano katindi itong pag-aaway nila ng nanay niya to the point na kinailangan nila ng serbisyo ng kapulisan. Diba? Baka naging pisikal? Hindi ni-release ng mga kapulisan itong mga reports na to. May confidentiality pa rin kasi mga ganitong mga bagay. Pero sabi nila na sa mga report, wala naman daw ang patungkol sa pisikalan. So lalo ka lang mapapaisip, bakit kailangan ng pulis kung walang pisikalan? Ano yung nangyayari doon? Hindi natin malalaman. Natapos ang insidente at ang mga investigasyon, mismong yung mga magulang na ni David ang nagsabi at aminado rin naman sila na may pinaglalaban ng mental health issues itong si David. Sabi ng mga otoridad na cooperative naman daw ang pamilya sa mga nangyayaring investigasyon. Parehas daw itong nagtatrabaho sa federal government. Ang ama ni David, si Richard Katz.
isang NASA engineer na empleyado ng Goddard Space Flight Center sa Washington, D.C. At ang ina niya naman ay si Elizabeth Katz na empleyado ng Food and Drug Administration. However, parehas silang hindi nagbibigay ng pahayag sa pangyayari. Family issues. Yan ngayon ang pag-uusapan natin. At gusto kong isipin nyo, dadagdag natin ito sa layer ng kwento natin na may epekto kaya ito sa pag-iisip ni David Katz. Ayon sa mga court records, nagkaroon daw ng custody battle ang dalawang magulang. Pinag-aagawan nila. Parehas silang ang gusto ay ang makakapagpabuti sa kanilang anak. Nagkasundo naman sila doon. Pero may mga records na nagsasabi na magkaiba yung pamamaraan na gusto nila pagdating doon sa mental health treatment ni David. Alam nyo, nung kinalkal nila yung mga records na to ng pamilya, nalaman nila na bata pa lang si David, nagsasuffer na raw ito emotionally sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang at niresetahan ng psychiatric drugs. Ito yung mga nabanggit nila. Mayroong Lexapro, isang antidepressant, risperidone, isang antipsychotic na sinasabi minsan daw ay ginagamit sa schizophrenia. So yun din yung usapan, meron ba si David na schizophrenia? Maraming pinaglipat-lipatang therapists, social workers, and even art therapists ang mga magulang ni David para sa kanya. Sinilip ko yung naging parang hindi nagpagkakasundo ng magulang at isa sa mga nakita ko is yung tatay nila hindi naniniwala na may schizophrenia si David. Sa mga dokumento, sinasabi rin na hindi naging maganda ang reaksyon ni David sa ilan niyang mga appointments pagdating sa kanyang mental health. And at one time, nag-lock pa daw ito sa sasakyan bago pumunta doon sa mga appointment na yan. Ito pa yung mga nangyari. Noong 13th birthday nito, pinatawag daw ang mga pulis sa bahay ng ina ni David sa Colombia. Ito ay para humingi ng tulong sa kanyang anak dahil nakasagad daw yung volume ng TV tapos sobrang bastos nito sa nanay at sa lola niya. So clearly, there is something there that's very rebellious. Kung ano man yung mensahe ni David, usually ganun, di ba? Kaya nag-a-act up ang isang bata kasi may gustong sabihin or gustong response mula sa mga magulang. Isang taon ang makalipas, sa 14th birthday naman niya, si David naman yung tumawag ng pulis dahil pinarusahan daw siya ng nanay niya at kinukumpiska yung mga video games niya. Eto ngayon yung tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo ba, ulitin ko lang, sa circle back lang tayo, na may factor itong family problems at divorce ng mga magulang niya sa mental health ni David? Balikan ulit natin sa huling pagkakataon ang insidente. The day of the incident, a final look. Hindi daw pala malinaw kung paano na ipasok ni David ang paputok sa event. Sa federal law, ipinagbabawal ang sino man na nailagay sa isang mental institution against their will or if sila ay mentally incompetent, hindi siya pwedeng bumili ng paputok legally. Hindi ko alam kung pasok si David dyan. Sabi ng mga magulang, step-parents na wala silang kaalam-alam na meron palang tinatagong paputok ang kanilang anak. Itong mga interviewers, sinubukan rin nilang kilalanin si David. Marami sa kanila ang nagtanong-tanong sa mga kakilala ni David sa paaralan. Who is David according to his schoolmates? Bumisita sila sa Hammond High School sa Colombia, kung saan nag-high school si David. Dito, naitanong nila ang mga graduate din dito na nakakaalala pa kay David. May isang lalaki na si Tiandre Montana. Isang taon na ahead sa kanya, senior niya. Sabi niya, si David, naalala ko yan. Gamer yan na may pagka-anti-social. Hindi yan mahilig magsalita, laging mapag-isa, pero napakabait na bata niyan. Hindi ko ma-imagine na kaya niyang gawin yung ganitong klase ng bagay. Meron pang isa, si Drew Ford naman. Pinaturayan niya rin na reserved na tao si David Katz. At ilang beses lang daw sila nagkausap pero ayon sa kanya, napakaayos nitong kausap. Cool, sabi niya. Wala sa kanila ang nagsasabi na masamang estudyante o masamang tao si David. So kung kalmado naman pala siya, ano kaya talaga yung dahilan niya at nagawa niya yun nung araw na yon? Anyway, after high school, umattend si David sa University of Maryland, kung saan nag-major daw ito sa Environmental Science and Technology, Community and Government Response.
Marami sa mga sponsor at participants ng event ang bumoses sa social media para paigtingin ang safety at alalahanin ang lahat ng biktima sa event na ito. Isa sa mga participant ang nagdemanda sa sponsors, sa manufacturers, sa mall. At nagsasabing, hindi dapat ganito. Kailangan pag pumupunta ang mga tao dito para sa kaligayahan nila, hindi dapat sila natatakot sa ganitong mga klase ng bagay. Marami sa mundo ng esports, game devs, game festivals, miski ang LOL, E3, ay alam niyo yan, sure ako. Hinigpitan nila yung seguridad nila dahil dito. Marami kasi yung nagkukumpara sa mga pangyayaring ito sa pagpatay ng katulad nila Christina Grimmie. Parang ganyan din, di ba? Event din, hindi gaming pero very similar. At umingay lalo ang usapin ng gun control sa bansa. As for the government, nangako ang presidente nito noon, na presidente ulit nila ngayon, na si Donald Trump, na magbibigay sila ng federal assistance sa lahat ng biktima. Meron tayong question of the day. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. At promote ko lang din po yung aking TikTok at ang aking Instagram. Napakabata pa ni David Katz. Pero napakarami niya ng mga pinagdaanan. Buhay pamilya, mental health. Eto ngayon yung tanong ko. Ano sa tingin nyo yung pinakamalaking factor kaya nagawa ito ni David? Video game rage nga lang ba ito? O malalim ang naging dahilan? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento.